Meron akong kwento, pero hindi kwentong barbero, tungkol sa mga biniro ng kapalaran. Kaya buhok ang napagtripan. Baka hindi masarap ang ulam ng barbero. Ang iba, may ubo naman sa ulo. Kaya masisisi mo ba si kuya kung may trust issue na sa umpisa? Pepper Peg, upo ko dito, dali. Bakit di ko alam? Bilis. Ano, pagumit ka. Kaya ko yun. Oo nga, ayaw ito maniwala. O siya, heto, uupo na, pero gupit ang ipinunta niya. At nako, sana may libreng shampoo. Dito naman talagang masunuri ng barbero, kahit ata sa pagtulog mo, nakabuntot sa'yo. Kaya ang iba, mas gustong mag-DIY, tulad ng ate kong naghanap ng plot twist sa buhay. Kaso, unexpected ang ending. Ang lesson, huwag ikalat ang gunting. Kagaya nitong si Madam, imbis na shibang sang atake, mukhang shibahay maglalagi. Oh my God, ang taas ng nagawa ko, pero wala na akong magagawa. Kung walang pag-asa sa gupit, sa ribang pwede kang kumapit. Ang gusto niya maging opa. Bakit naging opa na? Kung hindi mo kaya mag-isa, may kaibigan kang tutulungan ka. Magkaibigan pa kaya sila? Gets naman, gusto ninyong pumogi pa, pero barbero ang nilapitan ninyo, hindi himala. Uy, magkano pagupit dyan? Inyo na ang sahod ko ng 5 buwan. Matapos ang gupitan, ang mga duda ay nagsulputan. Hindi, burst fade pa rin to, ya? Oo. Ano yan? Bikat. Ayun pala, no. Oo. Maganda yan kasi sa mukha ang ano, mukhang talong. Mukhang talong. Gusto mo ba ng gupitan parang nasa fast food? High fade po. Sorry sir, as of now, hindi po available ang high fade. Walang free chibog kung pag-order na nakakapagod. Yung semi-calvo, available po ba? Opo, available po. Yun na lang. Sir, 10:30 AM pa kami nagsaserve ng semi-calvo eh. Sadyang magiliw naman siya sa customer. Wala na akong jowa ko kagabi. React ng react kahit may epal na blower. Pero wag ka, daig niya pa raw ang ni jowa. Walang hiya-hiyang ipopost ang iyong mukha. Kaya kung nagpagupit ka dahil ikaw ay wasak, dito kay Kuya Nesty may kasama pang hagalpak. Ang hindi mapalingon, imposible sa pwesto ni Kuya Nesty na nasa garahe. Sobrang cool na retro ang estilo, parang magpapagupit ka sa iyong lolo. Hindi ko sinadya na ganito yung design ng shop. Kasi nung start pa lang ako, hindi bumili na ako ng barber chair. Wala ko lamesa. Yung makina ng lola ko, nakatambak lang, wala nang gumagamit. So, ginawa ko siyang lamesa. Parang dyan umikot yung design. Dati sinusundo ko si Mrs. sa work niya. Tapos, may mga workmates siyang taga Baguio. Sinabihan nila yung Mrs. ko na, uy, nandiyan na yung baby lakay mo. So, naisip ko, uy, maganda pangalan yun ng barbershop. Lakay, Ilocano word for male. Usually, may isip mo talaga yung pang macho eh. Yung baby lakay, parang hindi siya macho, hindi rin siya super cute. Parang siyang darling. Ang inspirasyon naman ng baby lakay galing mismo sa kanilang lakay. Dahil sa mga kapatid ko, nag-isip sila ng family business. Tapos naisip nila barbershop kasi yung lolo ko mahilig magpahatid sa barbershop dati. So parang tribute yun yung barbershop na business sa lolo namin. So yun, graduate ako ng multimedia arts nung college. Tapos napunta ako sa barbering. Parang layo, no? Pero hindi rin naman siya nalalayo talaga kasi yung barbering, art din naman siya. Professional to sa Nesty. Magaling talaga siya maggupit. And yun, Kuwela. Sobra. Kasi barbering, dapat connected ka sa people, sa community mo. So one way na mako-connect mo yung sarili mo sa client mo is through humor.
Ang life parang pagpapagupit lang din. Nagkamali man tayo sa desisyon natin o sumasablay kahit na planuhin, kailangan mo lang na hintayin. Meron ding pwedeng tumulong sa atin, kaya itawa mo lang at huwag dibdibin dahil ang good news tutubo pa rin.